Yun guys, pangalawang video natin, part 2 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na ito yung pag-usapan naman natin yung two-third no na usapin kasi medyo may ano dito, mainit din to. Yung sa napanood ko nung July 6, ito papanoorin natin is nag-ano ba ang minority nag-question din nag-file din ba ng parang question sa Supreme Court regarding sa two-third kasi medyo kung sa botohan mawawala si Jinggoy at si Bato saka si Marcoleta, no? Yun, dapat matanong ng maayos yun or ano, technicality na naman to. Kasi two-third ang kailangan na boto ni ng majority para ma-impeach si ano si Sara, no, two-third. Bali 16 kung 24. Tingnan natin dito kung ano yung paliwanag ah, ni presiding officer. Alam ko sinabi niya ito dito eh. Yan, yung gagawa niya ng statement yan. Sa mga ginagalangan kong kapwa Senator Judge, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga partido sa kaso na kabinbin ngayon sa Senado, isa pong maganda at pinagpalang hapon sa ating lahat. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang Pangulo. Kinikilala ng ating saligang batas na may mga opisyal na may hawak ng kapangyarihan at pananagutan na napakabigat para sa kanila lamang itinakda ang impeachment bilang tanging paraan para sila ay panagutin. Article 11, Section 2 of the Constitution enumerates these officials: the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. They are not ordinary public officers. According to the late former Senate President Juan Ponce Enrile, they hold, quote, the highest and most sensitive. They may be removed from office only upon conviction for offenses of the highest constitutional gravity: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of the public trust. Impeachment is a means to preserve constitutional government through the removal and disqualification, if so warranted, of an unfit official from a position of public trust. 5 opisyal pa lamang ang na-impeach ng Kamara de Representantes sa ating kasaysayan sa ilalim ng 1987 Constitution. Una, si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 na ang paglilitis ay naungusan ng mga pangyayaring humantong sa EDSA 2. Ikalawa, si Ombudsman Mercy Gutierrez noong 2011 na nagbitiw bago pa man mabuksan ang kanyang paglilitis ng Senado. Ikatlo, si Chief Justice Renato Corona noong 2011 din na nilitis na patunayang nagkasala at inalis sa tungkulin ng impeachment court bilang punong mahistrado. Ika-apat, si dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017 bagamat nagbitiw siya sa pwesto bago pa man mapadala ang articles of impeachment sa Senado. At ikalima, si Vice President articles of impeachment ay idineklara ng Korte Supremang null and void ab initio kung kaya't ito ay inarchive ng Senado. Siya ay muling na-impeach sa kasalukuyang taon at ngayon naharap sa paglilitis na ito. Ipinakikita lamang na maikling talaan ito na ang impeachment ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Turing Yun, dun sa ano, no, 5 pala yung ano, na-impeach pero yung dalawa hindi natuloy kasi nag-resign na. Then, kay ERA, then kay Chief Justice Corona, no?
Then, yung inano niya na 5, yung unang impeachment ni Sara Duterte. Yun. Tingnan na, alam ko, babanggitin niya dito yung two-third eh. nga ng Korte Suprema, quote, "It is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office." Subalit, ang paglilitis na ito hindi lamang hindi pangkaraniwan, ito ay tunay na bukod tangi. Bakit? Una, si Vice Presidente Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal na 2 beses na na-impeach ng mababang kapulungan. Pangalawa, siya ang kauna-unahang Vice Presidente na haharap sa paglilitis ng isang impeachment court at pangalawang opisyal lamang na halal ng sambayanan na sasailalim sa prosesong ito. Pangatlo, siya ay hinahalal ng may pinakamalaking mandatong pinagkaloob ng sambayanang Pilipino sa sinumang kandidato sa ating kasaysayan. Mahigit 32 milyon o 61% ng kabuuang boto para sa ikalawang Pangulo. Pang-apat, 32, no? ang 32 articles of million. impeachment laban sa kanya ay inendorso ng 277 na miyembro na kumakatawan sa ating mga mamamayan mula sa iba't ibang distrito at sektor at ng ating bansa. Nakatumbas ay mahigit 80% ng kabuuan ng Kamara. Terminating an elected mandate before the end of its term is among the most drastic acts our constitutional democracy can undertake. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent, and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Let us heed the words of the Supreme Court that said, "Impeachment is not a chance to settle political scores. It is not a stage for political theater or personal attacks. Because when the focus shifts to the person rather than the alleged wrongdoing, the process loses its integrity." As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure, or not less than 16 members, is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves therefore all of us. Yun, no? Narinig natin si Chis Escudero, yung presiding officer, no? Tingin ko patas naman siya magiging hatol niya, no? Yung, kumbaga, pagiging presiding officer, magiging patas naman siya. Kasi, kung tutusin, kung iba yan, di babanggitin yung 2/3 eh. Kasi,
kung kukwentahin natin, kung makakaboto si Bato, si Jinggoy, saka si Marcoleta, hindi makukuha ng majority yung ano, yung impeachment kasi 13 eh, halos sabihin na natin 13 sila Cheese tapos 12 sila Alan Cayetano yung minority, no. Pero hindi ko sinasabi na may husga na kaagad. Kumbaga kung sa bilang lang, medyo ano, no. Pero magbabago pa naman yan sa procedure ng ano yun, no, ng trial kasi ilang weeks ba yan? Ilang days? 90 days? Medyo mahaba yan. Ano, 3 months, no? Pero, yun. Hindi ko sinasabi na sila sila Alan Cayetano is ano na kagad not di kumbaga not guilty si Sarah, no. Tapos yung minority is guilty. Depende pa rin sa evidence yan, no. Depende pa rin sa pag ano ng prosecutor saka ng defense. Kaya magandang tingnan natin to kung magiging patas ba yung mga senador natin. Kasi dapat maging patas sila sa dyan. Kasi ano na, impeachment trial yan, hindi naman Senate yan eh. Kumbaga, walang maging bias sana and maging smooth yung mga ano natin, yung takbo ng impeachment trial, no. Yun lang naman ang gusto kong discuss, yun 2/3 ng votes, no. Kasi sinabi niya yung kay Gloria 23 sila pero sinasabi niya na ano 16 pa rin kailangan na boto na 24. Hindi ko lang alam yung sa legal kung kailangan ba na ano may sakit or nasa ibang bansa, ano. Basta may mga ganun legal. Kung ano, makinig kayo sa mga ano natin, mga attorney na nagbibigay ng mga legal ano nila. Expertise nila yan eh, kaya mas maganda doon tayo mag-reference, no. Ito sa akin kung ano lang, usap-usapan lang naman. Kumbaga, mga question lang din. Tapos kayo, kung may mga sagot kayo na tingin nyo sigurado, mag-comment kayo dyan sa baba din. Pag-usapan natin to. At kumbaga, mag-discussion lang tayo dito. Ngayon, yun lang sa tuted na vlog na to or commentary. Yun lang ang gusto ko ano yun. Next na video ko is yung BIR box, yung tinatawag nila mystery box. 'Di ba? Kasi medyo may ano yan sa lower house eh. Ang init nila nabubuksan. No? Yun. Sige, yun next na ano ko na lang na video yun sa mystery box. Yun, what's up? No? Yun, thank you guys. I hope nagustuhan niyo yung video ko or commentary. Then, please like and subscribe na rin sa channel ko, no? Like niyo yung video sa kaya ano niyo yung notification bell. Yun, thank you.